Sir, puntahan natin yung mga nabanggit po na proyekto ng Pangulo nitong nakaraang SONA. Unahin natin yung North-South Commuter Railway. Sinabi po ng Pangulo na yung Valenzuela-Malolos section will open ngayong 2027, which is next year. Sure po, nung na-flash, ewan ko kung ako lang pong naka-observe no, nung binaling yung camera sa inyo, nung pagkasabi ng Pangulo yun, parang medyo, ano po ba, parang kinabahan po ba kayo doon? Realistic po ba yung target ng gobyerno na talagang paganahin na po yung section na yan by 2027? Realistic naman po. Okay. It's more of kinabahan in the sense na kailangan talaga. So may kaba? Opo, kailangan talaga tuparin yung instruction ng ating Pangulo. At yan naman po ay ganun pa rin yung target natin na by last quarter hanggang December of 2027, yung segment ng N1 na sinasabi natin, Valenzuela to Malolos, yun po yung target natin na we can do partial operations po. Nasaan na po kayo sa completion sa ngayon, if it's realistic? The completion right now po is at least for the civil works, no, the construction. So pumapalo na po tayo ng 80 to 90%. Ang inaayos po, madami po kasing aspeto na doon sa N1 natin. The same way sa lahat ng rail lines natin. Hindi lang civil works, meron pa tayong mga signaling, the bagon and rail tracks. Yung inaayos namin ngayon is the signaling. Okay. And hindi lang po ganun kadali ayusin kasi meron pang interfacing with the other contractors din po. So but we're hopeful and we're confident po na maayos natin. At saka ito pagbibigay po ng timeline kasi po, ito naman po ay isang resulta ng pagsasangguni also at consultation, not only with the contractors, pero meron din po kaming independent consultant na tumitingin na kung tama ba yung ating mga proyekto. And of course, yung DOT RPMO din po. Okay. Sabi niyo po by December 2027, sure, nagagana po yan. Ano po ang posibleng magpa-delay kung sakali mang hindi po matupad yan? Ang posibleng makapag-delay dito kung hindi mag-ayos-ayos itong mga contractors natin kasama mga consultant natin. Kasi po ang the complexity of the project, one segment isang proyekto, parang itong N1 na lang po to. Siguro meron po tayong 3 contractors diyan. Okay. Kanya-kanyang scope of work sila. Oo. And the end of the day, ang kailangan natin gawin diyan, lahat ng ginawa nilang programa o proyekto, scope of work nila, parang Lego po yan. Kailangan natin siguraduhin na lahat will function effectively. So if there will be a delay, it's more of the contractor side. Hindi siya kasama na rin po ang DOTR. And again, to make sure that there will be enough funds na mabayaran din po sila. So by next SONA po, July ng 2027, last SONA po ni Pangulong Marcos, anong inaasahan nating announcement tungkol dyan sa kanyang pinapangako na Valenzuela to Malolos na North-South Commuter Railway? Pagdating po sa Valenzuela North po, sasabihin niya po na tuloy pa rin po, yun pa rin po ang target by December pa din. Opo, last quarter of 2027. Pero ang kagandahan naman po doon, by the next SONA, maasahan na rin po natin na partial operations yung 12 stations ng MRT-7. Sige. So before we go to MRT-7, pero yung sabi niyang sisikapin na matapos hanggang Clark, Oo, may ganun din. paano yun? To be more truthful about it. To be truthful about it, kaya po sisikapin, may problema po kami sa right of way. Okay, sige. Alright, so MRT-7? Oo. Yung binabanggit din po na MRT-7 project ng Pangulo, nasa saan na po tayo dito? Ang sinasabi po, unang 12 stations sa 2027 gagana na dyan sa MRT-7. Pero nasa na po ba tayo sa status ng project? Overall status po for the first 12 stations is around 87%. Okay. As of now po. Yung buong Riles na po, yun fully energized na po. Ibig sabihin, may kuryente, may power, gumagana na po. Yung pangatlong aspeto, yung bagon. Kailan kasi may testing and commissioning, 48% na po tayo dyan. Okay. So kailan po? Anong buwan mismo sa 2027 gagana itong 12 stations? Pinipilit ko po na sana pumalo kami ng Abril or May, no? Bago mag-June. Pero definitely po, second quarter, hindi po matatapos second quarter, partial operational na po ang 12 stations po natin. Pero yan siya, ay hanggang saan lamang sa Quezon City? Hanggang saan? Hindi pa matatapos sigurado yung common station. Hindi po. Ang common station po hindi kasama sa MRT-7. Itong partial operations po natin na 12 stations, there are only 14 stations po. Yung 12 stations natin is from Sacred Heart all the way to North Avenue. Correct.
Meron pa po tayong common station, Manong Ted. Total, nabanggit yun na po. Yung common station po, in order to be operational, ibig sabihin, pati signaling po, Okay. matatapos po yung partial operations natin ng first quarter of 2028. 2028 bago maghalalan ng Mayo. Tama po. Okay. Tiyak, ito lang, banggitin ko ha. Kasi ibig sabihin, hanggang sa North Station, yung pinakahuling istasyon, bago ka tumulay papunta doon sa connecting na ng MRT3, tama, at LRT1, right? Tama po, Manong Okay. Ted. So, ibig sabihin yan, maglalakad po muna yung commuter papunta doon sa pag-change train. Oo nga, Tam- medyo inconvenient. Maglalakad po talaga kahit na may partial operations. Pero ganito po ang gagawin natin. Aha. Yung sinasabi natin na first quarter of 2028, the idea of this common station, for example, galing ka sa North Avenue, kasi sumakay ka ng MRT7, dadaan ka sa concourse ng common station and platform, dediretso ka na sana dun sa relays na dalawa para papuntang LRT1, papuntang MRT3. Okay. Since since first quarter of 2028 pa matatapos na yun kasi we're fixing the signaling. Kailangan kasi may signaling ang rail tracks po yan. Ang gagawin po namin ngayon is to ensure na pag natapos na po yung North Avenue MRT7 at functional na po yan, magagamit ng ating mga commuters yung concourse at platform. Okay. At kausap na rin po namin ang Trinoma na magbibigay sila ng kumbaga access road o access way papunta sa ating MRT3. In that way, hindi sila maglalakad sa ilalim sa kalsada. In other words, meron na po itong meron pong pananggalang sa ulan at araw. Tama po, Yung and for the lalakaran comfort nila. and convenience Okay. po. Sige. So, ang issue ho dito, yung common station, no? Yapo. Yung kabuuan ng common station as in, hindi na po pa lalakad ng malayo ang mga commuters at maganda na po yung access. Kailan talaga tapos? Matatapos po yung first quarter ng may partial operation 2020, but the entire po matatapos yan around siguro 2030 na po. Ha? Tama po. Kasi dalawa po yan. Yes, we know, dalawa we know. po. Sige. At kaka-approve lang po ng ED. Ang nangyari po kasi dito, no, we terminated the Yes, sir. contract. The contract, opo. And nung na-terminate po natin yan, nakiusap tayo sa LRMC if they can continue the project by way of variation order. Since it's a variation order, susunod tayo sa proseso ng gobyerno at kamakailan lang po the ED Council, they approved the project itself. So, masisimulan na natin yan kasi habulin natin at least the partial operations po nung first quarter of 2028. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.